Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Marami ang na-interes sa cooking video ng isang babae mula Palawan. Ang kanya kasing niluto isang lamang dagat na kung tawagin, bobohan. Pero anong klaseng lamang dagat ba ang bobohan? Panoorin ang ulat na ito para ang inyong kaalaman ay madagdagan. Kinakain niyo rin ba ang ganitong klase? Halos malunod sa engagement sa vlog na ito ni Deco. Pumalo na ito ng mahigit 9 million views. Ang kanya kasing niluto, isang lamang dagat na hindi karaniwang nakikita o nakakain ng karamihan. Pero delicacy raw kung ituring ng kanya mga katribo sa Balabac, Palawan. Ang tawag nila rito, bobohan. Sa Ingles, sea anemone. Gumagamit sila ng kahoy para bungkalin sila doon sa may buhangin. Hindi kasi siya makamay kasi makati po. Ang nakolektang bobohan, kanya munang hinugasan. Sunod niya itong hiniwa-hiwa at ginisa. Hindi na po natin kailangan ito dagdagan ng tubig dahil kusa na po itong magtutubig. At nang kumulo na, hinaluan niya ito ng gata. Ang ginataang bobohan, masarap daw i-partner sa sinanglag. Talagang creamy siya eh. Parang yellow, yung parang lumalabas. Kalasa niya po is yung swaki. Pero tiyak may napapaisip sa inyo, anong klaseng laman dagat ba ang sea anemone o bobohan? Hayop o halaman? Kahit mukha man sila mga makukulay na halaman sa ilalim ng dagat, ang mga actiniaria o sea anemone ay mga invertebrate o hayop na walang backbone o gulugod. Wala rin sila mga utak, pero sila'y mahuhusay na predator. At paano nila nahuhuli mga ito? Sa pamamagitan ng kanilang mga tentacles. Gaya kasi ng mga dikya o jellyfish, may kakayahan itong mang-sting dahil sa taglay nitong neurotoxins. Meron silang tinatawag na stinging cells sa kanilang mga tentacles na ginagamit nila para i-paralyze ang kanilang prey, na kadalasan ay maliliit na isda, hipons o plankton at iba pang maliliit na hayop sa karagatan. Ang mga sea anemone hindi karaniwang kinakain nating mga tao, pero may ilang species nito na edible o pwedeng kainin, gaya ng snake clocks anemone na delicacy kung ituring sa ibang lugar sa Spain. Nung nakita nyo nga sa video, giant green anemone. Gayunman, may ilang species din na may taglay na lason o toxins na makakasama kapag nakain. Ang iba ay may mga toxins at irritants kagaya ng hell's fire, can cause dermatitis. Kaya paalala ng mga eksperto, huwag basta-basta kumain nito lalo't hindi ka pamilyar o sanay sa mga ito. Legal ang paghuhuli at pagkain ng sea anemone sa Pilipinas. Ang pangunguha nito ay posibleng makaapekto sa mga corals. Sa mga hindi naman adventurous na kumain ng sea anemone, pwede namang pagmasdan na lang ang kanilang ganda sa ilalim ng dagat, lalo ng isang ito na ubod ng laki. Ang Mertens Carpet Sea Anemone o Stitodactyla mertensi ang tinuturing na largest sea anemone. Ang diameter nito, umaabot ng mahigit 1 metro. At alam niyo ba na kahit nagsisting ang kanilang mga galamay, tahanan pa rin to kung ituring ng mga clownfish. Di tulad kasi ng ibang mga isda. Ang mga clownfish kasi nababalot ng makapal ng mucus coating na siyang proteksyon nila mula sa sting ng mga sea anemone. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.